Ganito po ang tindigan natin sa TRK 502X. Ang laki at ang yaman ng dating. Kaya kung tumunog parang inline 3 or inline 4. Sa mga may gusto ng TRK 502X, ito na po. Sobrang saya gamitin at nalaman nyo na yung mga basic specs. May idea na kayo pag ginamit nyo siya. Nasa harap po natin ngayon ang Benelli TRK 502X ng Auto Garage. Salamat sa pagpapairam nito, Boss Elmer. Nagkakahalaga ng 379,000 pesos. European brand pero partnered na sa ating mga Pilipino dahil dito po yan ina-assemble sa Pilipinas. So masasabi nyo na rin pong gawang Pinoy. Alright, let's jump onto the basic specs. 500cc displacement to be exact. Twin cylinder. Dual disc brake sa harap, Benelli ang caliper, inverted ang fork kaya mas maganda ang play ng suspension. Sa gulong, 110/80 R19. Dual sport na po na Tourance front ng Metzeler. Syempre, tubeless. Ito ang kanyang front fender na extended na rin hanggang dito. Dito makikita ang kanyang radiator na meron na ring radiator guard. At base sa nakikita ko, parang stock na dito na meron na agad. Pasensya na po at medyo madumi pa si TRK nung nireview natin ngayon, no? Kasi mamaya po ipapakaros siya para isang linisan na lang. Just in case na mapasubo siya dito sa vlog natin na marumihan ulit. Pag binili nyo po yung TRK 502X, may kasama na siyang crash guard. Dito sa kanyang harapan makikita nyo ang kanyang headlight. LED na rin ang kanyang turn signals. Ganito po ang itsura. Ganyan po siya pagka naka-on yung hazard at nakasusi. Pag in-start, iilaw po itong headlight at pag high beam, eto naman po ay iilaw din. Kailangan nakabukas yung makina bago umilaw yung headlight. At eto naman po siya pagka naka-high beam, parehas sa pong iilaw. Ang visor niya dito ay same lang ng size sa stock, clear to before na stock, pinalitan na po ng smoke. Hindi nga lang po siya adjustable, fix na. Dito makikita nyo rin po napakaangas niyang ilong or nguso, ang tulis parang malaking agila or ibon Tapos makita nyo rin ang badge ng Benelli, ang kanilang logo. Sa mga gusto pong mag-rent ng big bike, PM lang po kayo sa page nila. Meron silang pick up and delivery na option. Ang presyo ay depende po kung saan kayo magpapadeliver. Isa rin sa nagustuhan ng karamihan dito is meron na siyang kasamang lever guard. Naka aftermarket exhaust na rin, MIBB or MIB. Napakaganda ng tunog, pakinggan po natin mamaya. Liquid cooled, twin cylinder na 360 degree ang firing order. Kaya kung tumunog parang inline 3 or inline 4. Malayong malayo sa typical twin cylinder. Dito po ay nagdagdag na si Boss Elmer ng aftermarket na MDL or mini driving light. 6-speed manual transmission, 1 down 5 up. At ang weight po ni TRK 502X is 213 kilograms. Dry weight po pag walang langis at pagka walang laman yung gasolina. Pagka po siya ay full tank sa kanyang tank capacity na 20 liters, magkakaroon kayo ng additional timbang na 14.8 kilograms na magtototal ng 227.8 kilograms yung timbang ni TRK. Size ng gulong sa likod is 150/70 R17 Metzeler Tourance tire. Dual sport din po at tubeless din. Medyo nagulat po ako sa part na yun, mas malaki yung diameter nung size ng gulong sa harap compare sa likod. 17 lang po ito at 19 naman po sa harap. Meron tayong 45 liter na top box dito sa likod na inad na ni Boss Elmer. But itong grab bar alam ko kasama to sa stock. So box na lang yung bibili nyo. Upuan na makapal at napakalambot. Sobrang komportable para sa OPR. Dagdagan mo pa ng foam dito sa sandalan sa top box. Haya-hayang biyahe. Same din sa ating rider. Malambot din. May kalaparan nga lang pero dagdag comfort din yun pag umaandar na po kayo. Ito ang itsura ng kanyang taillight. Pag binuksan, ito po ang kanyang itsura. Mudguard dito. Stock din to kasama ng motor. So instant naka-tail tidy po. Kaya dagdag forma sa kanyang tindig na napakaganda. Ang laki at ang yaman ng dating. Diba? Sumasabay sa itsura ng mga BMW, ng mga GS, no? Kung wala kang alam sa motor, pagdating sa mga specs and brand, tingin mo rito, big bike mayaman na rin. Diba? Well, oo naman, pag mayaman big bike kasi mahal din naman ang presyo niyan, syempre. Pero iba lang talaga kasi yung presyo ng BMW, guys. Alright, dito na tayo sa kanyang cockpit. Isa-isay natin. Starter switch, hazard switch, additional customizable switch,
kill switch. Tapos lever guard for level of adjustment. Ito yung kanyang stock na side mirror. Tapos sa gitna meron nang in-install na aftermarket na push lock. Then dito yung kanyang susian. Tapos ganito po ang kanyang itsura ng kanyang susi. Oh, ha? Tapos sasaksak nyo po. Tapos ganito ang kanyang animation. Additional customizable switch para dito sa MDL. Tapos turn signals. And then high beam and low beam. Tapos busina. RPM indicator up to 12,000. Check engine indicator. Turn signals indicator or hazard light indicator. High beam indicator pag naka-start yung motor. Ilaw yan ng kulay blue. Oil indicator, ABS indicator, and temperature indicator. Ito yung temperature nyo. Dot yung kanyang indication. Pagka 2 dots na or 3 dots, okay na yun. Pag walang dots, ibig sabihin may malamig pa talaga. Orasan, speed, kilometers per hour. Ito yung trip A. Ayan, magiging miles. Tapos yung trip A, magiging trip B. Ito yung kanyang odo. Tapos dito miles or kilometers per hour. MPH or KMH. Fuel gauge dito. At gear indicator. Tapos naka-neutral tayo. Ito lang naman yung controls niya. Height check na tayo. Tapos kasunod po nun, sound check na rin. Unahin po natin sa height na 5'6". Base po kay Boss Jemmy. Yan po ang itsura, no? Tip-toe po. Pero pagka nag-riding shoes po kayo, is magagawa naman po yan ng paraan. At rideable naman po. Based sa skill ng rider na gagamit. At tayo po sa height natin na 5'10". Sa height natin na 5'10", ganito po ang ating tindigan. Medyo flat foot or flat foot po tayo, no? Bukod sa stand, meron ding center stand ang TRK 502X. Malaking bagay po yun para sa isang adventure bike, no? Yung iba tinatanggal to, yung iba mini-maintain kasi pagka nasiraan kayo ng gulong, madaling magpalit or magpalit ng reserba. At after ng mga specs na sinabi natin, familiar na kayo kung ano yung mga pwedeng maging potential at capability niya sa daan, is iti-test ride na po natin siya kasama si Boss Jemmy gamit ang Z650RS. Shoutout nga pala kay Boss Jtol or Boss Jonas. Maraming salamat sa pagpapayara mo ng Insta360 X3 na magagamit natin ngayon sa review para kita nyo yung motor. At maraming salamat din Boss Jemmy dahil ipagkakamera mo tayo. At ayan po, naka-action camera na tayo. At ito po si Boss Jemmy. Maraming salamat sa pagtulong sa akin sa review na to. I-test ride na natin si TRK 502X dito sa rough road. Bakit? Matalbog siya pero comfort. Ang galing, oh. Sa mga corners, automatic siya nagsasway. Nagamit lang yung bewang natin. Ang dali niyang i-likot-likot, oh. Basta kembot ka lang. Ang bigat niya pagka naka-steady tayo nun, na nag-seat high check tayo. Pero the way na inaandar mo na siya, makikita nyo yung galaw natin, no? Ang dali niyang isway. Parang feeling ko ang nipis tong baba, ang makapal lang is itong taas. Kaya yun yung naranasan ko nung nagmarilaki gamit to, is that nakakasingit pa rin kahit masikip, eh. Wow! Narinig nyo ba yung tunog na yun? Grabe, sarap pakinggan, ano? Sa corners, oh, wow! Ganito po ang posture or tindigan natin sa TRK 502X. Ang komportable niya, no? Pero dahil tinabas ng konti yung upuan niya, medyo naramdaman ko na yung tigas. Unlike dun sa upuan ng OBR po natin dito. Grabe, sarap, ang lambot. Tapos pag tumayo po tayo sa adventure po, no, parang okay lang tumayo. Saktong-sakto yung posisyon nyo pag tumatayo kayo. Nakakapag-stretch kayo, nakakapagpahinga kayo sa matagal na pagkakaupo pagka po naglo-long ride kayo. Saka nagkakaroon kayo ng sight pagka may mga obstruction sa daan. Yung iba po kasi nilalaro-laro na nakatayo. Kaya naman talaga ni TRK, kaso ilulugar din. Ayun po yung ergonomics natin. Okay na okay yung position ko. Yung grip sa tangke, saktong-sakto rin. Narinig nyo yung tunog, ganda, no? Ganyan po yan pagka nililiko-liko natin, no? Ito po yung agility niya. Kaya naman, ano? Kasama sa Z650RS. Pakita po natin sa inyo yung size difference nila. Ayan po. Mababa naman talaga sa Z650RS, pero bochog din to, ah. Grabe, tinry ko umupo dito, no, habang umaandar tayo.
Sobrang lambot, sobrang sarap. Gusto kong umikot ng Pilipinas gamit to. Dito, dahil tinabas po, medyo mararamdaman natin konting tigas. Pero hindi. Matras lang yung konti dito. Sobrang komportable na. Kaya lang, pag high RPM na, high revving, pag umahataw tayo, lahat ng vibration nandito. Sobrang nakakiliti po siya. Ginagawa ko po pagka gano'n. Inaalis ko pa ako. Nakaganyan lang tayo. Tapos babalik natin pag nag-shift na tayo. Top speed nga pala ni TRK 502X based on Google is ito. And then, nung nagmarilaki tayo, tinry natin siya, maabot naman siya ng 145 to 155 kilometers per hour. Adventure means adventure. Pag ito yung gamit nyo, talagang mapapa-adventure kayo eh. Hindi pwede ito pang dyan lang. Unang upo nyo, ang bigat. Pero pag umandar na, ang gaan. Advice ko lang pag ginamit ito, sasabayan nyo na siya ng foot brake. Bukod sa front brake na nakasanayan natin. At syempre, kasama na rin ang engine brake sa mga pababa na magde-decelerate kayo. Kasi ramdam ko na kailangan. Mas okay yung ganong stopping power. Medyo parang nahihirapan si front brake at si engine brake pag walang foot brake. Kasi nga po, may kabigatan na yung bike, no? Lalo na kung naka-full tank kayo. Meron nga pala siyang charging port dito, no? So, built-in na to, no? Hindi to pinadagdag ni Boss Elmer. At yun, dahil sinabi ko na pang-rent itong big bike na to ng Auto Garage, siguro nagwo-worry kayo sa height, no? Kanina, nagbigay na po tayo ng height check. Doon po ay sana nagka-idea na kayo, no? Sa mga 5'6 po, I guess, dapat meron na kayong skill sa pag-ride ng motor. Huwag magpepreno na nakaliko yung manibela. At kung saan kayo pupunta, yun na yung position nyo. Kasi once na uminto tong bike na to, may hirapan na kayong itulak-tulak at i-maneuver to. Siguro sa riding boots, makukuha nyo yun. At kung meron kayong OBR, bababa pa yung suspension yan. Yun lang naman iindahin nyo pagka nakahinto. At kung saan kayo magpapark. Pero pag umandar na to, kahit nakapos tayo sa height, is hindi nyo na yun iindahin pag umaandar na kayo. Sobrang sarap gamitin. Pero hindi namin ina-advise na baguhan ka. Mag-rent ka nito. Hindi talaga, no. To make it clear nga po pala, sa sinabi ko na wag magpepreno ng nakaliko yung manibela. Yun po ay paghihinto kayo. Kasi prone na prone po sa tumba ang mga big bikes. Lalo na po yung ganito kalaki. After ng quick break natin, ride tayo ulit. Ikot naman namin kayo sa Philippine Arena. Tapos, kwentuhan na lang tayo habang nakikita nyo tayo nakasakay sa TRK 502X at naririnig nyo yung magandang sound niya at kung ano yung itsura nyo pag nakasakay kayo sa kanya. Ano pa yung mga mapapansin ko pagka habang umikot tayo sa arena. Ganda po ng tindigan natin, no? Ayan po, oh, dapat straight tayo pag ihinto tayo sa mga intersection. Tingin lang sa pupuntahan pag naiilang kung parang hindi liliko si TRK 502X kahit sa ang big bike or bike para hindi kayo mag-overshoot, lalo na sa mga corners. Sa rev match, turuan ko na rin daw kayo, sabi ni Boss Jemmy. Wala pong clutch, saktong RPM lang. Pag pinigaan nyo yung throttle, balik nyo lang kasabay ng pagsungkit. Pasok, di ba? Sa mga singitan, make sure na may distance. Maka-counter steer naman agad si TRK. Malaking bagay po na rinig yung tambucho natin para aware sila na meron na pong big bike or para aware po sila na nasa likod na po or nasa tabi na po natin sila. Alam nyo naman po sa big bike, normal na mabibilis po yan dahil higher CC. Kaya kahit hindi sila mag-effort na magmabilis is that mauunahan po nila ang mga lower CC. Sa mga pang daily ride, alam naman po namin na may mga nagkakarga ng mga lower CC katulad ng mga scooter na Mio, NMAX, Aerox, Pino, Raider, Sniper. Alam naman po namin napapatulin natin yung ganyang motor. Pero sa mga expressway po kasi mas sulit po gamitin ang big bike at sa malayo ang biyahe na hindi stress yung makina. Iba po kasi ang hangin sa expressway dahil may yung mga kasalubong yung kotse sa kabilang lane 100 ang takbo. That nakakatulong siya para mas lumakas yung hangin dun na hindi nakakayanin ng mga lower CC na magaan lang ang timbang. Very much. Mabilis lang po, parang nilaro nyo lang. Oh, ganda ng tunog. Bomba tayo isa. Oh. Tara. Try much. Downshift. Wow, grabe. What a sound. Overtaking capability. Up, ingat, may putik. Tapos pantay na lang kami ni Boss Demi. Ganda, oh, sunset. Ayan po, ganda ng itsura natin, no? Diretso lang tayo sa arena. Okay, ingat sa e-bike. Alright, medyo intense. Sarap. Downshift. Ayan, corners. Pakita po natin sa inyo na itsura sa corners dito. Susunod po sa atin si Boss Demi, no? Oy! Naka dual sport pero nakakapag corners, no? Tapos chill lang.
Mukha lang pong mabilis kasi para sa small CC ay mabilis na po ito. At yun, we're here na po sa Philippine Arena. Ayan, ang Philippine Arena. Ganda oh, di ba? Pwede rin kayo tumambay. Dito ako nagbabike dati, nagbabike pa ako eh. Tapos U-turn lang tayo dun sa Pabilog. Ang lupet, no? Review na nakikita natin yung motor. Ang kasunod po na i-review natin after netong TRK 502X ay si Venturi 500 ng Bristol, na pagmamayari po ni Boss J-Tol, na may-ari ng Insta X3 po. Maraming salamat. Para po mapagkumpara natin yung dalawang adventure bike na ito. Yan, pupunta naman po tayo sa food court. Pasyal namin kayo doon. Sarap, grabe. Grabe naman yung enjoy tayo sa adventure bike. Pagka mabagal, hindi po ako nagre-rev match no, kasi kakadyot eh. Pag wala sa tamang momentum or buwelo. Shout out. Uy, sarado pa ang kapital. Shout out. Sarap. Adventure bike for the win sa mga long ride. Galing eh no. Ang komportable mo na sa long ride, nai-maneuver mo pa sa mga corners na napakadali. Hindi nga lang sagad na sagad dahil may center stand siya at dual sport no, pero nakakapag corner ng mabilis. Bamba dito. Ah hindi, wag na, doon pala. Makasabihin na po mga sila. Bamba. Uy, sarap. Laki lang ng kakainin niya pagka ganito talaga nakahinto no. Kailangan nyo rito dasal at senyas at alisto. Alright. Woohoo! Sa mga may gusto ng TRK 502X, ito na po. Sobrang saya gamitin at nalaman nyo na yung mga basic specs. May idea na kayo pag ginamit nyo siya. Sunship. Overtake. Sarap nung shifting niya, sunod-sunod eh no. Tapos ang nimble niya kahit ang laki niya pag umaandar no. Make sure lang na-calculated niya po talaga. Pero ramdam niyo naman, iba. May kakaroon kayo ng connection with the bike pagka umaandar na yung adrenaline niyo. Okay na okay yung pagtayo para makapag-stretch pag sumakit yung likod, and then mas nakikita niyo yung lubak sa daan. Wow, ganda ng arena oh. Ayun oh, ganda ng Philippine Arena oh. Woohoo! Nakaka-enjoy talaga adventure bike, sorry. Solid. Sana po nagustuhan nyo ang ating munting review dito sa TRK 502X. And sana ay maabangan nyo rin po ang kasunod na vlog nito sa Venturi 500. Sabi nila expect ko daw kay Venturi magaan no? Pero dito naman kay TRK, gusto ko yung pagkabigat niya. Stable siya sa mabilis at malakas na hangin ng expressway. Pero tingnan natin no? Iba rin kasi yung magaan yung bike or yung big bike. Lambot ng gearbox niya guys. Ang daling sungkitin. Sa pagpumotovlog nga lang no, para sa akin lang to, pagka adventure bike, parang gusto kong tanggalin yung visor or dapat clear. Nakaka-bother kasi to sa mga manonood pagka po ganito yung motovlog nyo lagi is may nakaharang sa daan eh. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo malalaman sa TRK 502X at yung nagugustuhan natin sa review. Thank you for watching. See you on the next vlog.
Maraming salamat Boss Elmer sa pagpapayara mo ng iyong TRK 502X. Rent na po kayo sa Auto Garage. Marami po silang big bike. Isa na po dyan itong TRK 502X.